na pa akong excited sa kanya. Yan, okay. So, yan. So, galing po siya sa Land of the Morning Calm. Ito po ay sa bansa ng maraming K-drama. Sino po ang mahilig dito sa K-drama? Okay, kilala niyo po ba si Lee Min Ho, Song Joong Ki, Kim Jon Pyo? Ayan. Eh, mahilig din po ba kayo sa K-pop? Ayan. EXO, BTS, Blackpink. Doon po siya nanggaling. So, without any further ado, let us welcome, okay, our SMD from Korea. Okay, 안녕하세요. okay, I'll stop sharing na ba? Share slide. Okay, to give some positive energy kay Romel, pusuan po muna natin siya. Let me see. Let's share the love, Romel. Okay, ayan. Thank you sa mga nagbigay ng hearts. Sending hearts to you. SMD Romel. Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat at magandang hapon o din sa iba. So, totally nininervyos po ako pero subukan ko po. Wait lang po, i-share ko lang po yung screen ko po. Sige po. Habang sinishare mo yung screen nyo, kumusta po ang weather dyan? Okay lang po. So, umiinit na po. Medyo mainit na. Okay. And anong pong oras dyan? I believe, is it 1 hour ahead? Yes po ma'am, 12:08 na po ngayon. So totally, may work po ako ngayon, no? So nagpaalam na ako sa boss ko para makapag-share dito sa PT. So salamat kay Tita Philly, no? At Tito Benz, of course sa aming is AVC, Leo Blesser at sa team. Kasi binigyan po nila ako ng pagkakataon para i-share yung journey ko po. So by the way, ako pala si Romel Budoy, isang senior marketing director. Then nag-join po ako no nung March 2019. Then nakuha ko po yung marketing director ko nung June. Then at December, nakuha ko rin po yung senior marketing director ko po nung October. So ako po is nakabis po no sa katulad ng sinabi ng ating host, dito po ako sa K-pop country sa South Korea. So konting background po no sa family ko po. So yan po yung parents ko no. So yung anak ko po dyan na dalawa is yung kulay red yung t-shirt na lalaki, then yung babae na kulay pink yung shirt naman, no? So yung kasama ng dalawa babae dyan, saka yung isang lalaki is anak po yung ate ko po. So ngayon, lumaki po ako, no? Sa half Igorot po ako. Di bale yung mother ko is half Ilocano. So dito sa lugar na to, dito po ako lumaki no nung bata kasi since 3 years old, both parents ko no naging OFW po sila. So lumaki kami sa both grandparents. So una, dito po sa grandparents sa father side. So yan po yung bahay no ng mga Igorot, hindi po yung katulad dati na sinasabi na obo na may buntot. Hindi po yan totoo. So yan po siya no. Then at the same time katulad ng sinabi ko, palipat-lapit kami, no? Palipat-lipat kami ng paaralan ng ate ko. So, nag-school po ako doon ng senior grade 2 pala, grade 2. So, that time, nasubukan ko yung hirap ng buhay diyan sa Mountain Province. So, at the age of 7, 8 years old, nasubukan ko po, no? So, gigising ako ng 5 o'clock in the morning para pumunta doon sa garden para kumuha ng yung banana, puno ng banana, then yung mga kamote. Yun po yung gagawin ko para ipakain po doon sa baboy. Totally kasi yung grandparents ko is marami po silang baboy. So kami ng ate ko, kami na po yung ginawa nilang kumbaga anak kasi yung mga anak nila is may sari-sari ng pamilya. So every weekends naman, pumunta kami doon sa ilog. Malayo kasi yung bahay ng grandparents no, doon sa bukid. At almost namin 'yon, 'no, 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 '
time is yung palay is yung inaani pa lang. So, yung parang kukuha ka ng isang kahoy, tapos lagyan mo dun sa magkabila at yun ang gagawin mong pambuhat. So, ganun po, no? So, hindi namin nakayanan yung buhay dun sa Mountain Province. So, nag-decide yung ate ko na sumulat. So, that time is wala pang, ano nun, no? Wala pang cellphone. So, sumulat siya sa tito namin sa Ilocos na kunin kami. Na doon na kami sa Ilocos mag-stay. Wait lang po ba? Ngayon, so fast forward na napunta kami sa Ilocos. Pero ang nangyari is sinundan kami ng lulo namin. Kinuha ako pero yung sumama. Kasi nga yung hirap yung buhay kasi diyan sa Mountain Province. So nag-stay ako ng 1 year diyan. Then after nag-decide na rin ako na talagang hindi na ako talaga kaya. So nag-stay kami sa Ilocos. Then sa Ilocos naman, nag-aral po ako doon hanggang second year high school. So after second year high school, then nag-transfer ulit ako sa Baguio. Doon po ako nag-graduate ng high school. Then the college din naman doon po sa La Union. So graduate po ako ng Bachelor of Science Marine Transportation pero hindi ko po 'yon na i-apply. So so ang unang job ko po no, way back 2008 no. So naging OFW ako sa Taiwan. So 2008 to 2009 OFW sa Taiwan. Pero that time 2008, yun po yung time na recession ng global yung crisis. So marami ang napauwi na Pilipino at the same time marami rin yung tawag nito yung E2A na sinasabi, yung papunta ng airport wala pa lang employer tapos oil sa Pilipinas. So sa company namin, hindi naman kami pinauwi. Ang problema lang is 10 days yung pasok namin. So ang ginawa ko, nag-illegal worker ako. So tumakbo ako sa kumpanya, naghanap ng ibang trabaho. So sa kasamang palad no, nahuli ako, then nakulong ako sa Kaohsiung ng 2 months. Then after that, so umuwi ako sa Pilipinas. Then at the same year, 2009, nakauwi ako. So nagtrabaho din ako as a security guard. So sa SM po ako nag-work. Una is sa SM Baguio bilang civilian guard. Then nalipat ako sa Manila, diyan po sa Pasay, sa may Cartimar, sa may Sibmore. So yan po no, yan po yung picture namin way back nung security guard ako. Is walang bintana, pinto lang. So napakahirap. So nag-decide ulit ako na mag-ibang bansa. So 2011 pumunta ako sa Middle East, sa UAE, diyan sa Dubai. So shout out sa mga Dubai no. So the same ulit no. Yung trabaho ko po diyan is security guard. Pero hindi na katulad nung trabaho ng security guard sa Pilipinas. So nag-work ako ng iba't ibang mga location no. So ang una na duty-an ko is sa bank, sa Maastricht Bank. Then pangalawa is yung mall na sikat sa Middle East, yung Carrefour. Then na-work din po ako sa mga government building. Then the last is ito yung last na duty-an ko, yung hotel. Isa sa pinakamagandang hotel sa UAE, dong Rotana. So that time no. So yung buhay ko naman, ang attitude ko naman dati no, lagi akong manginginom ako. So sobra akong manginginom, as in lahat na ata yung bisyo no. Mga babae, sugal. Ang kinakatakot ko doon yung ayaw-ayaw ni Digong. So ganun po yung buhay ko dati. Ngayon, sa hindi naasahan nangyari no, dahil sa palainom ako, ganito po yung nangyari sa akin. Way back February 28, 2007. So may nangyari gulo sa Baguio. So natamaan yung mata ko. So totally, kung papansin nyo, yung left eye ko is blind na po siya. Hindi na po siya makakita. So that time is nag-aral ako noon ng Korean language para dito sa Korea, para may chance ako na makapunta is nawala na lahat kasi nga sa lugar namin dati na nababarangay lagi, inaareglo ako ng ate ko. Yun po yung takbo ng buhay ko noon. So yan po no. So yung nangyari sa akin diyan is almost 4 to 5 days yata ako nag-stay sa hospital. Then after that is umuwi na po ako. Pero hindi po ako umuwi sa bahay namin. Dumiretso po ako doon sa bahay ng pinsan ko. Parang
makita ng mga tao kasi nga maraming natuwa dahil ganyan nangyari sa akin. Of course, marami akong nasaktan nun, no? Tulad yung that time is naisip ko na rin na tapusin yung gusto ko night ko yung pinsan ko na dating nag-suicide din, no, gamit yung muriatic acid. So hindi siya agad ng Lord bago siya kinuha ni Lord. So yung mga yon naisip ko parang na pagkurin yung mga anak ko. So that time, kailangan ko pumunta ng hospital para mag-follow up, check up. So nung nasa OPD ako, may matanda na lumapit sa akin. So sabi niya sa akin, nagkwentuhan sa akin. Nakita niya pala ako nung nasa emergency room ako, hinahanap pala ako noon. So nagkataon na nagkita naman kami sa OPD. So yan, awkward ako kasi sabi niya sa akin, ang daming advice na positive advice. Pinakpis yung iba sa hospital. So nanalangin siya doon sa gitna ng mga raming tao. So of course naka-eyeglass ako noon kasi nga tahi pa yung mata ko. So nahiyang hiya ako noon, talagang awkward ako, no. So kasi tumitingin na lahat ng mga tao sa amin, pero maganda naman yung result kasi pag-uwi ko, so kailangan ko nang bumalik sa Panginoon. So that time nag-church ulit ako. So ginamit always pray na lang, no. So sana matupad yung pangarap ko. So ituloy ko ba yung pagkukurya ko? Marami kasing mga negative, no, na feedback na tapos na yung career mo bilang an OFW kasi nga blind na yung isang mata mo eh. Paano ka makapasa ng medical? Pero ako, hindi po ako sumuko kasi nga may goal ako eh. Binigyan ako ng mga tao na mga positive na nag-ano sa akin. Of course, yun ang mga linapitan ko. Although naman marami yung talagang nagbabas na sa akin, ganyan, even my family, no, hindi po sila naniwala sa akin. So ganun, ang ginawa ko, kinuha ko yung anak ko, pinapunta ko sa Baguio, at yun naging inspirasyon ko. So that time is, ito nangyari, no? Ano ito ko? So that time is, habang nagre-review ako sa Korean, itinuloy ko yung Korean language, no? So iniiwan ko yung anak ko sa pinsan ko. Then pag may lakad yung pinsan ko, tinitis ko na lang siya, sinusundo ko na lang ako kung saan sila. So ganun po siya, no? So marami akong pinagdaanan diyan, lalo sa mga medical. So sabi ko nga, naniwala ako eh. Kasi naalala ko yung sabi ng matanda, yung ano sa akin, sabi niya, habang may buhay may pag-asa. Kaya nung time na yon na nagkalkal ako sa mga FB page, lalo sa batch namin, no. So nakita ko yung ano ko, yung yearbook ko. Yung 'di ba pag nag-graduate tayo ng mga high school, 'di ba? Meron tayong mga quotes na sinasabi. Kaya nakita ko doon, sabi niya, if there's a life, there's a hope. Kaya eksakto yung sinabi sa akin ng matanda. Kaya ito yung nagbigay sa akin ng tatag, no, para anuin ko pa rin yung goal ko na kahit alanganin na yung situation ko. So yun, no, fast forward. So nakapunta ako dito sa Korea. So hindi ko na po ikwento, no, yung mga pinagdaanan ko medical diyan sa Pilipinas, dito sa Korea, marami kong pinagdaanan sa Korea. So basta alam ko binigay sa akin ni God ito, kahit na alam ko na hindi talaga pwede. Pero sabi ko nga, naniwala kasi ako eh, kaya binigay sa akin. So yun, no. So dito naman sa Korea, mahirap din yung trabaho ko, napuntahan ko. Kasi napunta ako sa isang welding ng factory ng mga elevator. So yung welding po na yan, never ko pong naranasan sa Pilipinas. Na humawak ng welding, grinding, never ko po nahawakan. So yung 3 months nandito po ako sa company, napakahirap. Lalo yung welding. Of course, disadvantage niya kasi blind po nga yung left eye ko eh, di ba? So lalo pag sa ilalim talaga, of course nakaka-relate yung mga welders kung paano yung style ng pag-welding. So nahirapan talaga ako, muntik na talaga akong mag-quit na sabi ko uwi na lang ako. Pero alam ko eh, kasi ito yung hiniling ko kay God eh. At alam ko, ito yung binigay niya sa akin na eksakto para sa akin. Na although ang tingin ko is hindi pabor sa akin, pero mayroon pala na hindi natin nakikita na yun pala is compatible sa atin na trabaho. So yun, so pinagpatuloy ko, no, hanggang sa
yun hanggang sa sinubukan ako ng tadhana, no? So ang alam ko na bago ko na yung ugali ko eh. Kasi in the, kasi dito ako sa Korea, lagi din ako pumunta sa church. So yung ang mahirap kasi doon, yung environment na sinamahan ko. So parang yung mga tao na sinamahan ko dito sa Korea is yung mga tao na nakasama ko dati sa Pilipinas. So yun doon, no? So unti-unti ulit na bumabalik kung sino ako, yung umiinom na ako, nagsusugal na kami ulit, ako na ulit yung nagyayaya ng sugal, tapos kahit anong kahit 2 hours to 3 hours pinupuntahan ko sila para mag-inom. So ganoon po, no? Then isang okasyon sa isang organisasyon sa Korea, dito ko po nakilala si Bro Brian. Siya po yung nagpakilala sa akin ni IMJ. At yan po yung picture namin, no, nung in-explain niya sa akin ni IMJ. So that time, March po yun, no? So maganda yung plano niya eh. Kasi kilala niya ako na isang manginginom sa organisasyon namin. Maganda, hindi niya sinabi sa akin na mag-share siya ng IMJ. Although lagi naman siya nag-share sa asosasyon, pero hindi ko pinapakinggan. Kasi nakakonsentrate po ako dun sa alak. Ngayon, dahil siguro nakikita niya, no, sa mga post ko, sa mga friends ko siguro na lagi ako mayroong kasama. So, yun ang sinabi niya. Pero hindi ko akalain na mayroon pala siyang i-share na magandang opportunity. Yan po, no? So, fast forward, no? Nakarelate po ako doon sa Sulid Financial Foundation. Diyan po ako nakarelate. Kaya pagkatapos niya akong nashiran, sinabi ko, magkano ba ang babayaran ko? Binayaran ko na agad. Hindi ko man naintindihan lahat. Pero dahil lang sa Sulid Financial Foundation po na yan, is nag-member ako. Kasi po, nakaka-relate po ako dyan, no? Ang nangyari po kasi dyan, way back 2007, yung parents ko, sabi ko, OFW. So yung parents ko, nagbakasyon siya way back 2007, galing from Canada. So ang sabi niya, magpapahinga daw lang muna, then after, balik ulit sa Canada. Pero yung pag-uwi niya pala is forever na pala na pagpapahinga. So ang nangyari dyan, mayroon siyang kidney, 50-50 na po siya. So, wala po siyang healthcare, wala po siyang life insurance. So, although may ipon naman siya, ang problema kasi, lagi na lang sa hospital. Diba? Yung parang, of course, mauubos yun eh. Hanggang sa mga pinaghirapan niya rin, like mga binili niyang bukid sa Pangasinan, din sa Ilocos, na ibenta rin. At the same time, sa Ilocos, yung mga bukid doon na isang laren. So, ang isa sa pinakamahirap pa doon, muntik pang maibenta yung bahay namin sa Baguio. Yun po yung ito po yung naging relasyon, ito yung naging ano sa akin, no? Kaya kung bakit ako nag-join. Then at the same year, no? Naulit-ulit sa kumbaga yung nangyari sa papa ko, hindi namin nasolusyonan. So wala kasing nagga-guide sa amin, no? So naulit-ulit sa lola namin. So 2018, no? Ganyan din yung nangyari. Walang healthcare, walang ano yung lola namin. So lahat, grabe yung naubos dyan na pera, milyon. So ang ginawa ng tita ko, gumawa na lang sa bahay ng parang nasa ano ka na rin, parang nasa hospital. So pag diyan ka sa kwarto na yan, parang nasa pharmacy ka kasi ang dami ng gamot dyan, ang dami ng mga aparatos. So kinumpleto na po dyan. No? So ito yung talagang nagbigay sa akin, no? Bakit parang sinampal ako ni Brian nung time na yon. Then after that, so ginawa ko na yung mission, no? So yan po yung first picture ko, no? Kasama yung Team Korea. So dito ko yung first time kong nakita si EBC Leo Blesser. So that time is member pa lang ako dyan, so wala ko pong alam. So yan po yung picture namin. Yan po si EBC Blesser. Then of course, dahil makulit yung sponsor ko, sabi niya, gawin natin yung mission. Then hindi pa ako nag-step up, no? So pinag-aralan ko muna. So ito yung unang pag-invite ko sa kanya na mag-share kami sa kakilala ko. Pero ito naman yung experience namin dalawa na naghahabol kami ng train kasi 12 o'clock kasi yung train dito is wala na. So hinahabol namin yan ni Bro Brian. So nasaraduhan kami ng train. So ginawa namin dalawa is nag-taxi na lang. So malaki yung charge namin diyan, pero naintindihan ko naman kasi dahil yung maganda naman yung although hindi sila nag-member, at least na-share namin yung mission ni IMJ. So yan po, no. So every time na mayroon akong invite, si Bro Brian talaga yung sponsor, yung SMD ko, yung ini-invite ko.
So, ang ginawa ko po is pinapakinggan ko lang yung mga ano niya, yung mga sinasabi niya. So, John, nakuha ko yung pagka-marketing director ko po. So, sabi niya, i-push niya ulit, go for SMD. Pero sabi ko, hindi ko na talaga kaya siguro. Pero dahil makulit sila, dahil maganda yung system na MG at talagang tinitignan ko rin, no? So, diniretso ko na po yung pagka-SMD ko. So, ang ginawa ko, nung after na nakuha ko yung promotion, pinag-aralan ko siya at ako na mismo yung nag-share. So, hindi ko nakasama yung mentor ko, hindi ko nakasama yung SMD ko, ako na mismo. So, ito yung first year ko, no? Nung humiwalay na. Hindi, I mean, nung ako na mismo at wala na yung mga nag-guide sa akin. So, yan po siya, no? So, yun ang ginawa ko. Pero ang daming struggle yan kasi dito sa Korea, wala pa kaming office. So, kung saan-saan man kami nagmi-meeting, ang isa pa doon is minsan, kailangan namin umupa ng mga room para doon ipupunta yung mga kinakausap namin. So, yun po dito, no? So, mahirap dito yung, kasi sa Korea, wala pang green jacket dito sa team. Wala pang CEO. So, nung panahon na yon is hindi pa yung masyado uso yung mga Zoom, no? Hindi katulad ngayon na talagang, ano na ngayon eh, andyan na po lahat sa Zoom. Kahit hindi mo natin impersonal na nakausap, through Zoom, is talagang nami-maintain na natin yung pagiging builders o ma-develop yung pagiging builders natin. So, yan po siya, no? So, nakuha ko po yung SMD ko October 19. Pero sa SMD po yan, nag-struggle po ako dyan. Kasi ang isang pinaka, ano ko dyan is yung BAP. Na-deny po yung promotion ko dahil sa BAP. Yung BAP kasi na yan, yung isang league ko sa Pilipinas, binap nila na hindi po nila pinaalam sa akin. Sa new member, no, nung 2018 kasi, 2019, ang promotion kasi ng SMD nun is kailangan makapag-promote ka ng 5 marketing director. Na kahit nasa 50, 100 o 200 members ka man, kung wala kang 5 marketing director, hindi ka po mapopromote. So, ganun po yung nangyari sa akin. So, nagtampo ako dyan. Kaya sabi ko, bakit ganun? Bakit hindi sinabi sa akin na ibabap yung mismong tito ko po mismong tito ko po yun yung binap nila. Bakit ganun? Alam nila na ganyan yung system, bakit di nila pinaalam sa akin ng mabuti? Okay lang sana kung pinaalam nila, na ibap nila, para sa ibang league ko sana ginawa yung promotion. Para dun sa promotion po na senior marketing director. Ang mahirap pa dun kasi, ako mismo yung nagbayad dun sa membership ng tito ko. Tapos, binap pa. Nasaktan talaga. So ngayon, dun sa tito ko na yan, sa nabap na yan, dun ko po nilagay yung mga taong inaasahan ko na makakatulong dun sa tito ko. So, malaking epekto po yun. So, that time is, hindi po ako nagbigay ng sama ng loob. Ang ginawa ko po is, that time kasi, si ABC Leo, hindi po siya CEO pa. Ano pa lang siya nun eh, EMD. So, ang CEO namin dati yan is si Bro Melvin, Team Good Shepherd ng Singapore. So, yun po yung CEO namin. So, tinawagan ko siya. So, itong kagandahan sa MG, no, marami tayong mga advisor, marami tayong mga mentor na mag-advise sa atin. So, binigyan ako ng magandang advice. Then, nung tinignan namin yung run ko, may natira pa akong 22 days. So maaga ko kasi nakuha yung tawag dito, yung wala pang isang buwan kasi nakuha ko yung SMD ko. Then after 1 month, na-release na yung yung result na na-deny ako. So meron pa akong 22 days noon na natira. So ang ginawa ko, nag-follow up ako sa mga So, ang ginawa ko, bibinigay ko na lang yung 3 member para doon sa promotion ng marketing director niya para ma-promote ako ng senior marketing director. So, ganoon po, no? So, na-promote na ako. So, nung panahon na yan, wala na. Parang nagpa-flashback pa rin yung nangyari doon sa BAP. So, unti-unti akong nag-quit. Hindi ko sinabi sa team, hindi ko sinabi sa mga mentor na mag-quit na ako. So, of course, siguro nahalata din nila kasi na na sa po basta pag Sunday, Saturday, yan na po yung suot ko. Wala nang ibang damit. So kahit pumunta ako sa mga
kahit nakikitulog na kami, no? Dito yung mga meet up namin. So minsan kailangan namin matulog doon sa mga kakilala namin. So ganun po yung isa sa mga struggle namin dito. So yan po, no? So ang natira sa akin is yung dalawang marketing director. Yan po sa picture. Pero nung dalawang marketing director po na yan is nag-quit na rin. So kumbaga wala na akong team. Walang team na naiwan. Although ang ginagawa ko naman is pinapollow ko pa rin kung ano yung responsibility nila na kailangan nilang 2020, no? So talagang totally wala na off focus na ako kay IMG. So ang ginawa ko, pumasok ako sa ibang mga investment like cryptocurrency. So pumasok ako sa cryptocurrency, so iniwan ko na yung IMG. Nung panahon na yon is nag-pandemic. So dito sa Korea kasi mahigpit dati dito nun. So hindi ka pwedeng lumabas sa kumpanya. So almost 5 months, 4 to 5 months na hindi po ako nakalabas. Ngayon ang kagandahan kasi that time is yung ginawa ni Tito Ben sa Tita Philin, no? Yung MD is MD Bootcamp. 'Di ba? Yung doon nag-umpisa yung mga ganitong webinar. So that time is meron din ginawa si SABC Yanmar sa Singapore na nag-invite ng mga doon, yung mga guests. So si si ABC Arnel Pablo yung guest doon. So nag-attend ako doon. So namangha ako sa niya sa journey niya. Hindi naman na sinabi niya pero yung background niya namangha ako. So naging interesado ako. So dumating yung MD Bootcamp, doon naging active na ulit. Parang bumalik na ulit yung pagkaano ko sa IMG dahil yun sa bootcamp, dahil yan sa ginawa ni Tati Philly at Tito Benz. So, yun na, no? So nag-create ako ulit ng team. Pero under na doon sa BAP, doon sa NABAP. So, andon, nag-create ulit. Pero, noong panahon namin ulit yun, parang hindi pa sa akin yung pagiging leadership. Kasi marami rin akong nagawang mali. Then, tawag nito, hindi maganda yung system na ginawa ko nun. So, nagkagulo yung team hanggang sa parang ang ginawa ko is parang naghanap ulit ako ng ibang league. So, yun. So, naghanap ako ng ibang league. Ang problema, sa ibang bansa na yung mga member, yung mga ka-team. So, doon ako nahirapan. So, unang nakuha ko is from Dubai. So, shout out natin, no, yung isang isang mentor sa Dubai. Kasi nung ibap niya yung ko doon, yung isang team ko doon, hindi po ako pumayag. Pero nagpa-advise naman ako sa mentor na pwede naman na hindi mo siya ibap, pwede man hindi mo siya ipabap, pero kailangan mag-support ka. Kung ano yung dapat mong responsibility sa kanila, kailangan ibigay mo. So, yun po, no. So, that time, yung oras kasi is yung problema namin. So, ang ginawa kong schedule sa kanila that time is every Sunday morning in Korea time. So sa kanila naman is mga 11 to 12 AM na. So minsan dahil sabi ko Monday to Saturday yung trabaho namin, nahihirapan ako. Kasi pag Saturday may partners training pa sa Singapore, 'di ba? So almost natutulog ako mga 12 o'clock. So mga time na yun, sila na mismo yung nagigising sa akin. Diba? So ito yung mga karanasan ko dito sa East India, which is masaya naman na balikan. Then another, no? So nag-create ako, so sa team sa Taiwan, nakakuha ulit ako doon ng team. Then the last, as ito na to sa Russia. So nakapag-build kami sa Russia ng dalawang marketing director, no? So no, maging 3 na doon. Then at the same time, sana makuha na ng isang team doon ng senior marketing director niya. Then then ito, no, yung first attend ko ng convention, no, nung June. So very proud ako diyan, no. So ganun pala ang convention, no. So nakaka-miss, maraming learning at ito po yung minomotivate ko sa mga team na kailangan umatin ng convention. Then wait lang po, wala yata yung ibang slide ko. Sorry po, nawala yung ibang slide ko So nawala. So ganun po, no, sa mga new member, no. So dito sa Journey Tech sa IMG talaga is marami po tayong yung mararanasan. So
andyan po yung rejection, di ba? Yung karamihan kasi sa atin minsan yung naging problema, no? Yung mga new member, yung napipressure sila minsan kasi nga po kadalasan kasi ang tingin ng iba is madali lang, no? Madali lang makapag-invite, di ba? So minsan yung iba napipressure sila. Of course, minsan tinitignan kasi nila yung mga kasabayan nila, bakit ganun, ang bilis nilang makuha yung promotion, samantala ako, di ba? Minsan ganun eh. Ngayon ang ending is nag-quit. Then ang iba naman, ito yung kadalasan nangyari din sa mga new member na minsan yung mga mentor, no? Of course, kailangan tayo mapagsabihan. Yung iba kasi dyan, napagsabihan lang, nagtampo na, nag-quit na. Ibig sabihin, hindi ka serious sa goal mo. Pag ganun yung, yung mindset natin, no? So ang solusyon talaga diyan is ano lang talaga, yung ito lagi ini-encourage ko sa team, no? Yung aatin ng mga partners training kasi diyan po mabuboost yung ano natin, yung pagiging builders natin para hindi tayo makawala sa pagiging ano natin, sa pagiging IMG natin. So patuloy ibang slide. So yan. Sorry po na. So ang goal ng team ngayon is ngayon taon na to is makuha namin po yung green jacket. So yun po yung goal ng team, no? So wala. Okay lang po, Sir Romel, you could share your story na lang po. Okay, okay na lang po? Yes po. Yes po. Yun na lang po, no? So iyan ko na lang po. So salamat, no? Dahil kaya MJ talaga is nabago yung ano ko, nabago yung mindset ko, no? So tama yung sinasabi ng MJ, no? 80% yata na narinig ko is galing kay MJ. So hindi ko po narinig sa labas po yan. So lahat ng sinabi sa IMG is talagang eksakto sa akin dahil sa kanya nakilala ko yung sarili ko. So at the same time, yung nangyari dito sa mata ko, yung pagkabulag ko, ay hindi ko po yan pinagsisisihan, no? Bagkos, magpapasalamat pa ako doon sa gumawa nito sa akin. Kasi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako sa harap nyo, no? Kasi alam naman natin, katulad ng sinabi ko, yung kampanya ni Digong, no? So mahigpit siya doon, baka isa na po ako doon, alam nyo na. So yun, pasalamat kasi shout out ko na rin si Bro Brian, no? Ang aking SMD, ang aking sponsor, na pasalamatan ko siya kasi siya yung dahilan kung bakit ako bakit andito po ako. So parang utang na loob ko sa kanya. So dahil kay MJ, masabi ko na rin na medyo at least kahit paano na nasusunod ko, no, kung ano yung system na tinuturo sa atin is almost 60% siguro, no, sa mga yun is nasa akin na po siya. Then at the same time, at yun po yung ginagawa ko ngayon sa team. At the same time, yun po yung ito po yung win, no, para makauwi tayo ng maaga as an OFW. Pero minsan naiisip ko rin, no, yung mga time na uuwi pa ba ako sa Pilipinas? Kasi maraming mga Pilipino dito sa Korea na kailangan pa ako. Kasi dito sa Korea kasi marami akong nakikilala na almost 15 years, 20 years, 25 years hindi umuwi sa Korea. Ngayon ang problema kasi ngayon yung pandemic. So hindi kami masyadong makagalang dito. So nasa bahay lang. Hindi katulad dati kasi na ang maganda kasi dati, nagagamit ko po yung yung organization, no? Kasi dito sa Korea, marami po akong organization na nasalian. So pag every Sunday, may meeting dati, doon po ako nakakakuha ng mga new member, doon ko po na nakakapag-share. So ngayon, ito yung isa sa mga struggle natin, no? So hindi ko pa ma-decide sa ngayon kung uwi pa ako sa Pinas after ng kontrata, mag-renew ako kasi iniisip ko rin yung kababayan natin dito sa Korea na kailangan talaga ako. Kailangan tayo, hindi lang ako, at least maraming mga builders na rin sa Korea na mai-share yung mission ni IMG. So sa ngayon, nagdadalawang isip pa ako o sa pamilya or sa mga taong nangailangan sa atin. So yan po, no. Putulin ko na po kasi hindi ko na makita yung ibang slide ko, no. Salamat sa IMG, no. Wala na akong masabi. Ito na lang yung answered prayer natin sa lahat, si IMG. Salamat po.
All right. Ayan, napaka-inspiring po ng story nyo. Ang dami nyong pinagdaanan, mga challenges and trials, and yet, ayan, you remain victorious. Okay, ayan. So, let me know guys, ano po yung natutunan nyo? Can you put it in a chat box? So, feel free kung ano yung virtue na ipinakita ni SMD Romel. So, this time naman, let me call in ang kanyang CEO to give some reactions. Okay, so go ahead, CEO Leo Blaser. I think ABC na, di ba? Go ahead, Leo. Yeah, no, don't give up. Very good. Move forward. Never stop. Never quit. Okay, go, go, go. Laban lang. Ayan, you have a purpose in life. Ayan, thank you sa mga sharings nyo. Okay. Sis Anne, did you see Ayan, okay na ma'am. Ayan, okay na. Thank you ma'am. Ayan, good morning po sa lahat, no. Actually congratulations Bro Romel. Talaga nakaka-miss yung ano mo, journey. Isa rin po yan talaga isa sa mga leaders talaga sa sa Korea. Since nag-start kami sa Korea talaga at struggle. So, nagpakasakali ako napunta sa Korea dati, baka pakasakali makabuild. So, sila yung parang nakabuild doon, no? So, which is mas maganda ngayon, online na, no? At saka Bro Romel, keep it up talaga. Yung team mo, lumalaki ng team mo. At saka you're a great leader din. Kahit busy kayo parati sa work ninyo, talagang binibigyan. Yung spare time ninyo, binibigay mo talaga sa team. So nakita ko yung True Blood Missionaries. Kasi nakikita ko to sila minsan, gabi na umuwi, inuumaga na, taxi na lang sila. Sabi ko, grabe, di ko to kaya mag ganito, no? Pero at least may kita mo talagang decidido talaga, no? Fighter talaga to. Dreams talaga. Ayan, so congratulations to all the team, Romel Bodoy team. Okay, so congratulations po sa mga nandito din sa inyo. Keep it up po at saka see you at the top. Yan. Bro Romel, tapusin mo na yung jacket mo ha. Salamat bro, claim ko yan. Ayan, no? Tapusin na daw ang green jacket. Narinig ng kanyang Team Korea. So, okay. So, let me call in this time ang ating amang hari and inang Reyna, Kuya Bench, and Ate Feli Santiago. Wow, thank you so much, Romel, for your sharing. I know na talagang ang dami mong pinagdaanan sa buhay. Talagang you will be an inspiration to all, especially our new members, di ba? Na pinakita mo talaga na kahit anong dadaan sa buhay natin, laban lang, di ba? Dapat, ang ganda nung sinabi mo na habang may buhay, may pag-asa talaga. No? Nakalagay pa sa yearbook mo. So, ganun talaga din yung buhay, di ba? Na kahit gaanong hirap yung pagdaanan natin, tapos yan, nabulag ka pa, wow. Talagang that's a disability, pero hindi yun naging hindrance para mag-give up ka sa buhay. And ang maganda, nakilala mo pa si Nag-stop po ba si Ate Feli? Wala ako? Matay na yung ano ito. Hindi ako Hello? Aha, pero okay na po. Ayan. Sana ako. So yun, maganda yung sinabi niya na habang may buhay, may pag-asa, kahit na ano pagdaanan natin, di ba? Physical, physical talaga, naging disable, pero hindi yun naging hadlang para lumaban sa buhay. And may purpose talaga kung bakit mo din nakilala si IMG. And salamat sa pagiging missionary dyan sa Korea. And yes, marami tayong kailangan pantulungan ng mga OFW. Imagine mo, no? May mga nakilala ka, 20 years sa Korea. Gabi, ang tagal-tagal. Tapos, iniwan na nila yung mga pamilya nila. So, thank you so much for your sharing, Romel. And tuloy ang laban. Go, 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 Green Jacket. CEO, sana makasama ka namin sa London. Salamat po tita. Romel, salamat sa iyong inspiration. And just like to reiterate yung nabanggit ni Inang Reyna, no, despite the difficulties and challenges,
you still pursue what is really your purpose in life. And isang maganda din na gusto kong idagdag sa comment or no highlight ng sharing mo for me is that talagang totoo na ang IMG is a community of people who change people's lives, no? Dating manginginom, sugarol, pariwara ang buhay, pwedeng lalong bumaon sa limot ang iyong buhay, no? Kung nanatili ka do sa mga kasama mong pariwara din. Buti na lang na-meet mo ang IMG. Siguro yung kapatid ni Leo, no? Yung team ni Leo dyan sa Korea. And yan, dahil tama nga talaga yung sinasabi, kung sino ang kasama mo, magiging ikaw yun. At since nakasama ka sa IMG o positive people, nagbago rin ang iyong buhay. At isa pa, no, pangatlong bagay na gusto kong i-highlight din to the rest of the team who remained in our meeting for 127, 10 minutes pa naman to lunchtime, no? Yung challenges ng within our system, no? 'Di ba, nagka-problema sa mga members mo, exchange leg issues, 'di ba, which is something that sistema yan eh. We cannot fight the system. No, we cannot go around the system. Talaga dapat sundan, abide and follow the system. Exchange leg system, BOP system, kailangan sundan natin yan. Kasi yan, ang tunay na magpapalaki sa atin dito sa business na to, no? It's really something positive. Sometimes we take it negatively. Nawalan ako ng tao na exchange leg. Ay, nabap, nako, hindi na sa akin. Mali. Pag nabap, actually may katulong ka na. May katulong ka na magbi-build ng tao mo, no? Hindi mo na kailangan 100% of your time because somebody will take care of them. And siyempre, yan yung no? Sometimes when we are not that trained in terms of our system, we look at it negatively. Ginawa yan ng ating mga leaders, no, ng mga big three with in their mind to help us grow big in this business. And do you know, ang dami kong binap, ang dami kong minatch up in my career in IMG. At grabe, laki ng tulong in building our team all over the world, no? Yan ang nagpa-qualify sa amin sa London, nagpa-qualify sa kung saan requirement, no? Yung mga BOP and match up and nako, ang galing yan. Ang galing na sistema na yan. So, yung tatlong bagay na yan, I hope that you highlighted, no? The challenges, wala yan. Basta determined ka. And then, of course, be continuously in the community of savers and investors and people changing lives. Ayan, magiging continuously positive ka. And of course, ride our system. So congratulations for your sharing. I hope na-inspire natin, na-inspire mo especially, no? Despite your difficulties, nakita mo ang hindi nakikita nung dalawang mata, no? May dalawang mata, hindi nila makita, buti ka pa. Kahit isang mata mo, nakita mo. And I hope marami ka pang matulungan dyan sa Korea and all over the world, no? So Romel, gaya ng sinabi ni Leo, iniintay ko yung green jacket at CEO mo, ha? So laban, tuloy-tuloy, ha? Okay, back to you. Congratulations and thank you, Romel. Back to you, Anne and Monica. Okay, ayan. Sir Romel, can you stop sharing na po so we could and so and hands up, diba? So laban lang, okay, continue the mission and I'm sure God will bless all our efforts. Diba? So kasama po sa pagiging successful yung mga challenges and trials in life. Okay, so Coach Ann,
Yan, take Yes po, charge. sige po. Nag-take ako ng picture and I can see the beautiful smile and paper. Ayan, so thank you so much, Sir Romel, diba? Habang buhay for today. Ayan, so yung iba wala ng video. So sa mga wala ng video, hindi ko na kayo i-capture. Yung mga may video lang po ang camera ha, para kasama tayo sa lahat ng mga picture takings. Ayan, and syempre take ko na rin opportunity to remind everyone of our trainings for the whole day. 2 p.m. po ang Fast Start training, 5 p.m. ang Kaiser training, at 6:30 p.m. ang ating Most 18. So back to you po, Miss Monique. We're done with the picture taking po. Ayan, very good. We're early today. So, ayan, let's call it a day. So, in behalf of Captain Kuya Benj Santiago with his first officer, Ate Feliz Santiago, this is your host, Monica Adriano, with my lovely co-host, Coach Ann Kinal Flores, saying mabuhay at magkikita po tayo muli on Friday for another Happiest Partners training at 5 p.m. So, kamsamida and saranghe, everyone. Ayan, pustuan po natin. Kamsahamnida. Thank you. Let's do the whoosh. One Mamaya, Bobet, 5 o'clock. mamaya. Kaiser. Okay, so ready? Let's call the kids and do the biggest whoosh. Go ahead to your Rommel. Do the whoosh. 1, 2, 3, go. Whoosh. Whoosh. World. World team, one dream, One mission. one One mission, mission, one heart. Bye. Thank you. One heart. Thank God you. bless. Romel. God bless. Kamsamida.